Hey guys, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, hindi muna tayo gagawa ng makeup vlog, though meron sana akong gustong i-share sa inyo. Pero isisingit ko yung video na to kasi this is about YouTube. May mga nagtatanong kasi sa akin na about YouTube kasi they're interested din to start their own YouTube channel. Madami sa atin, syempre, na-inspired, natupad yung mga dreams nila dahil kay YouTube. Pwede talaga tayong kumita through YouTube. Pero, ano ba yung tamang proseso o ano ba yung mga dapat nating gawin? Magtataka kayo bakit coming from me, hindi pa naman ganun kalaki yung channel ko. Though I already have 2,000 subscribers and happy 2,000 subscribers na pala. I would also like to take this opportunity to thank and pasalamatan lahat ng mga patuloy na nagwa-watch ng mga videos ko, na nakasubscribe sa akin. Though hindi ko kayo kilala lahat, but promise, I'm really grateful and thankful kasi kahit papano nag-spend kayo ng time, yung tipong i-click nyo lang yung video ko, kahit hindi nyo siya tapusin, kahit hindi nyo panoodin ng buo, kahit i-fast forward nyo siya, for as long as you take even just a split second from your time para i-check yung video ko, I'm still very grateful for that. Okay? And sana, if you have much more time na pwedeng i-spend, please do watch some of my videos, and if you haven't subscribed yet, I hope that you would consider subscribing to my YouTube channel. Obviously, hindi naman pa ganun kalaki yung channel ko, and kailan lang ba ako na-monetize? It was just last May, which is after 9 months. Okay, imagine. Kasi yung iba nga, in 1 month, or ang bilis talaga. Hindi mo alam kung swertihan lang ba or what, or may technique ba. So, yun yung dapat nating malaman. 3 things that you have to do before you start your YouTube channel. Para dun sa nag-iisip kung ano ba, mag-YouTube ba, madali ba, di ba? Yung mga ganung mga questions sa isip natin. Which is, naranasan ko din naman yun. Actually, it was more than a year bago ako talagang nag-start mag-YouTube. Kasi nahihiya nga ako, which is nakakahiya naman talaga na i-publish yung video mo and then makapanood ng mapanood ng iba't ibang tao na hindi mo kilala, and you will be criticized, you will be judged, you will be bashed. Eventually naintindihan ko na it's part of your YouTube journey. So what are these 3 things that I'm talking about if you want to start with your YouTube channel? Is it too late na ba? Or may time pa ba na mag-start ngayon ng YouTube channel with all the pandemic? Especially yung may balak na maggawa ng travel vlog. I don't think it would be applicable at this point. 3 things. Okay, first, stop, look, and listen. Okay, why I chose these 3 words, yung 3 words na yun, anong connection if you want to start with your YouTube channel. Okay, guys, gawa-gawa ko lang to, no? Na invento ko lang. Okay, stop. Hindi ka pa nga nag-start, mag-stop na. Kasi, once na nag-start ka na, there's no turning back for me, ha? And, hindi ka dapat mag-stop. I came to a point na parang nadi-discourage na ako, napo-frustrate na ako. Pero, I don't think na it's time to stop. Stop, reflect, think. Okay? Kasi, once you enter the YouTube world, it's like you're entering into a relationship. Okay? Bakit ko nasabi? Kasi kung yung relationship, para malaman natin if we are on a tamang direction, you should take LRT. Okay? LRT like love, respect, and trust. Diba? So sa YouTube naman, kailangan mo ng CDO. Okay? Guys, it's not because we're selling CDO product. Okay, di ba? Nag-promote pa ako. Pero CDO, okay, gawa-gawa ko lang din to. Commitment, dedication. And yung O, okay, oras. Okay, I can think of a word na English kasi for the O.
once you start your YouTube channel or even before you start, dapat alamin mo sa sarili mo kung nakaya mo ba, kasi kailangan mo maging committed eh. Kasi kailangan ng consistency sa pag-upload. Hindi yung maisipan mong mag-upload ngayon, tapos after few months, saka ka uli mag-upload. Hindi mag-work yun ng ganun. At definitely, hindi talaga mag-grow yung channel mo. Syempre, kung may nagsasubscribe na sa'yo, kung nagustuhan nila yung topic mo nung una, mag-aabang sila dun sa mga susunod mong mga videos. So, kung hindi ka nag-upload, makakalimutan ka nila, di ba? So, para lagi ka nilang maaalala, dapat lagi ka mag-upload ng video. Unfortunately for me, it takes few days, di ba, bago uli ako nakapag-upload, guys. So, sorry for that kasi medyo something came up and ayun nga, dahil nga medyo sa pag-makeup yata, ewan ko bakit nagkakaganti yung mukha ko. I'm still trying to figure out. Kaya itong about YouTube na nga muna yung na-share ko. And then, dedication. Siyempre, dapat, kung dedicated ka, you would know your goal, your purpose, kung bakit ka gagawa ng YouTube channel. Okay? So, first, to set your goal, or ano ba yung purpose, ano ba yung reason mo for creating a YouTube channel? Gusto mo bang i-share yung talent mo sa iba? Gusto mo bang makakuha ng sponsor, like if you're gonna do like product reviews, yun, yung collaboration with different products, yung mga ganun, kasi may mga ano na pinapadalan sila, di ba, ng mga items para review nila na it's being sent to them for free. Or talented ka, marunong ka magluto, kaya gusto mong i-share pagluluto. Gusto mo lang na mag-vlog for entertainment or fun. Okay, kung magaling ka naman magpatawa, kung funny ka, diba? Madaming sumikat sa ganon. Or gusto mo bang magbigay ng mga tips sa iba na gusto mo bang makatulong, like to share them your knowledge na mga beauty tips, diba? May mga ganon. Ayan, YouTube tips, diba? So, ayun, dapat iset mo kung anong goal mo. Okay, and then, yung oras, syempre, it would really take time. Una, sa pag-video pa lang, sa film, nung dapat mong upload. And next is, syempre, yung pag-edit and pag-upload. Kung mapagal ang internet, it would really take days bago ma-upload yung video mo, lalo na kung mahaba yung video. Okay, and finally, of course, the reason why, kung bakit natin gusto mag-YouTube is para kumita, di ba? Kasi may pera talaga sa YouTube. Yung iba, sa umpisa parang gusto lang nila mag-YouTube, but when they found out dun sa iba na kumikita ng ganito, na ang laki ng kita, na-inspire sila. So, nagiging one of your goal na din yon, di ba? Syempre, naglaan ka na ng oras, ng effort. So, why not turn it into an extra income? Lalo pa sa panahon ngayon na talagang mahirap ang buhay, diba? And actually, that's also one of my purpose or goal. Bakit ako nag-YouTube? Nung nag-start na ako mag-YouTube, sabi ko nga dapat dati pa pala. Kasi mas madali pa yung requirement before. Para sa inyo na gusto mag-YouTube, mag-start na kayo ngayon. Okay? Then second, look. Since may goal na kayo, look for the best title of your channel, kung ano yung niche mo, kung ano yung magiging content mo. Part din doon, syempre yung preparedness mo, na dapat ready ka, and kasama doon yung equipment. Okay, yun talaga guys, kailangan natin mag-invest. Though, for me, I'm still using a camera phone, which is the Movavi phone. Maganda naman kasi yung camera niya. And a tripod, may mga mura namang tripod. Bumili ako ng ring light. Ayun lang, nasira siya. Yung holder niya na pagkakabit mo siya doon sa tripod, yun, nabali. Pero gumagana pa, pero siguro kung i-fix ko siya permanently, yun. Tapos, yun, kailangan mo ng mga vlogging kit. Syempre, kung low budget pa tayo, syempre, minsan di maiwasan talaga kahit hindi pa tayo kumikita, ang dami ng gastos. Totoo yan. Kasi ako, ang dami ko ng gastos sa YouTube na sabi ko, kailan ko mababawi yung mga ginastos ko sa pagbablog, na you have to buy this and that and those things, di ba?
para lang may mai-vlog ka. Siyempre, pag travel vlog, may gastos din yun. Dahil magta-travel ka. And then, siyempre, pag napagod ka, kakain ka. 'Di ba? So, lahat yon may kasamang gastos. So, yung iba na creative siguro, mas maliles yung gastos. Kasi, aside from the camera, yung vlogging kit, yung background natin. Though, kasi, you know that I'm in the Maldives and I'm staying in a company provided accommodation, so I cannot naman customize yung mag-customize ng studio or what dito sa room. Hindi din ako makapag-vlog doon sa common area, like sa sala. Syempre, may kasama ako sa bahay, 'di ba? Nakakaya. So, ganito na muna guys. But I promise, if I would have that opportunity to improve yung setup, I will. Siguro, pag nakauwi akong Pinas. Ganon. And yung content natin, yung videos. So, important talaga yung quality videos. Though, as you can notice, based on my experience, di ba, may mga video ko na ang poor ng quality na ngayon ko lang na-realize kasi nagmadali akong mag-YouTube. Kaya hindi muna ako nag-research, basta nag-video lang ako at in-upload ko. And madami akong video na dinelete ko kasi I think na parang it's not a quality video. May inis lang yung subscriber natin or baka hindi sila mag-subscribe and hindi sila mag-watch or hindi mag-view. Kasi paano ka manonood ng video na ang gulo-gulo o blurred or yun, ganun. I'm not saying that I have perfectly improved on that area, pero I'm still trying to work it out, and kaya ako sinishare sa inyo kasi yun yung mga experience ko para hindi nyo na din magawa yung mga mistakes na nagawa ko. Minsan kahit gaano ka ganda nung content ng video, kung hindi naman quality yung video, so minsan hindi pa rin papanoodin. If you are going to edit dun sa camera phone using yung mga apps na KineMaster, Power Director ba yun? Yun, make sure na pili na lang kayo nung walang watermark kasi hindi professional yung dating. Sorry, but I'm not saying na pero mas maganda kasi kung walang mga watermark yung ginagamit nating apps sa pag-edit. And I heard yung iMovie, yun yata maganda. Kasi I have the apps dun sa laptop na software na pang-edit. Third, which is listen. Before we start our YouTube channel, learn from others. Make sure to watch na rin yung mga YouTube tips na ganito, yung mga videos na ganito, kasi promise, may matututunan talaga kayo. And isa yun sa mga naging mistake ko nung bago akong mag-start mag-YouTube. Sinabi ko nga sa inyo na nagmadali ako mag-start. Nung una ayaw ko, pero nung nag-start ako, nagmadali naman ako ng sobra. Kaya ang dami ko talagang naging mga pagkakamali at pinagsisisihan, pero what to do, nandyan na yan, diba? Improve na lang natin. Okay, watch more YouTube tutorials, yung how to edit your video, how to create your thumbnail, yun, may mga ganun akong mga video din. Yun, kasi yung thumbnail talaga, isa din yun sa mag-encourage dun sa mga viewer na i-click yung video mo. And then, yung title, yun, ganon. Tapos, I have also a video na naka-encounter ko ng basher, but instead of taking it negatively, tinake ko na lang yun in a positive way. So, and I've learned from other YouTubers also, other vloggers, yung mga advices nila. And with that, it really helps na mag-improve tayo. That's all for today guys, at medyo mahaba na yung video. So yun, sana talaga makatulong at balitaan nyo ako ha. Kung balak nyo talagang mag-start with YouTube, kung desidido na talaga kayo, I mean pag-isipan nyo, and after nyo pag-isipan, yung resources nyo na kailangan nyo gamitin sa pag-vlog nyo, and then pag ready na kayo, ask from others, comment kayo guys kung meron pa kayong gustong malaman. So, ayun lang for today. Okay, hindi ko na ito papahabain. And sana if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, share, and please comment down below kung ano pa yung gusto nyo na malaman
ma-share ko sa inyo. Di ba, we all learn from our experiences. And definitely, I know, makakatulong talaga. Okay? And kung gusto din kayong, meron din kayong gustong i-share sa akin, I'm very much welcome sa mga suggestion. Okay? So, thanks guys for watching, and I hope to see you again on my next video. And stay safe and stay healthy. Bye!